Noong tila wala ng pag-asa, noong malapit ng matalo, natagpuan ng mga mandirigmang ito ang lakas sa imposible. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. What an uppercut by Douglas and down goes Tyson. Mula sa kailaliman, binago nila ang kasaysayan agad. Ngayon, balikan natin ang kanilang epikong pagbabalik. Noong ika-4 ng Setyembre, 2021, sa Rotterdam, umakyat sa ring ang alamat na si Badr Hari na may misyon na patahimikin ang mga pagdududa. Itinuturing ang Moroccan na isa sa pinakamabangis na kickboxer sa kasaysayan. At kaharap niya noon, ang Polish na si Arkadiusz Pszczosek. Batang kalaban na malakas pero di kasing sikat o sanay ng bad boy. Si Badr Hari ay naging arogante bago ang laban. Hintayin mong manalo siya. Bahala na ang kababaang loob. Mula pa sa simula, parang isang one-sided na karahasan ng laban. Ibinigay ni Badr ang buong lakas niya. Matitinding kaliwat kanang suntok, hook sa panga, at tuhod na atake. Gumaganti si Pszczosek pero bawat suntok ay nanginginig siya. Jab. Oy. New team. He's reached the same as Badr. Nice. Sa ikalawang round, lalo pang pinatindi ni Badr ang presyon, pinabagsak niya ito ng isang beses, tapos dalawa at hanggang 3 beses. I can just guarantee you there'll be finish. Oh, he's down for a second time. Just power. Oy. Ready to go down again. Nakikita na ng mga manonood ang laban bilang isang pagbitay. Halos hindi makatayo ang Polako. Lutang ang tingin at lahat ay umaasang ititigil na ng referee ang massacre. Pero doon nagsimula ang pagbabalik. Nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, habang hinahanap ni Hari ang panghuling suntok, nagpakawala si Pszczosek ng isang malinis at malakas na kaliwang high kick. Tumama ito direkta sa ulo ni Badr Hari. Bumagsak ng patalikod ang Moroccan at natahimik ang stadium. Ilang segundo na lang bago siya matalo. Isang suntok lang ang nagpanalo kay Pszczosek at naging usap-usapan ito sa mundo. Ang laban, na sana'y pagbabalik ni Badr Hari, ay naging pinakamalaking sandali sa karera ni Pszczosek. Noong Nobyembre 27, 2010 sa MGM Grand, Las Vegas, si Juan Manuel Marquez, 37, ay lumaban kay Michael Katsidis ng Australia para depensahan ang kanyang mga titulo sa magaan na timbang. Isang mabagsik na mandirigma na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang mapanganib na estilo. Laging sumusugod, laging naghahanap ng laban. At gabing iyon, mula sa unang segundo, ipinakita niyang gagawin niyang impyerno ang laban. Si Katsidis ay lumabas na parang isang nagngangalit na toro, walang tigil sa pagpuwersa, nagpapakawala ng malalakas na kombinasyon, at sinusubukang ikulong ang Mexicano sa mga lubid. Si Marquez, ayon sa kanyang estilo, ay kalmado, nagja-jab at nagpapakawala ng tamang kanan. Is what Katsidis needs tonight. Good combination by Mark. Me about round 1, Emmanuel. Katsidis may be just a little bit stronger. Sa ikatlong round, nagbago ang lahat nang makapagpakawala si Katsidis ng malakas na kaliwang hook sa panga. Hard left hook by Katsidis and Marquez is on his... Bumagsak si Marquez sa lona, umingay ang mga tao, labis ang gulat, ang alamat na Mexicano ay nasa bingit ng pagkatalo. Ang kaibahan ng dakila at karaniwan ay kung paano sila bumangon. Tumayo si Marquez ng walang emosyon, kalmado tulad ng dati, at doon nagsimula ang di malilimutang pagbawi. Gumanti siya ng suntok ng eksakto at tinamaan ng tamang distansya para maparusahan ang bawat atake ni Katsidis. Away just as he did in coming back. Gets up anyway, and that's what he did. He got up, took control of the fight at the end of the third round. Much as a place better, as I said. Unbelievable. Nobody comes back like Juan Manuel Marquez comes back. Targets and land with extreme accuracy. Katsidis. Question is, if he's landing more clean, effective punches, it's going to take us. Marquez has made a tactical decision. Patuloy ang mabagsik na suntok ng Australiano, pero sinalubong siya ni Marquez ng malilinis na kombinasyon. Tuwirang kanan, uppercut na nagpapataas ng ulo, at hook sa katawan na biglang nagpapahinto sa kanya. It's funny,
Both guys are vulnerable for uppercut. Even though Marquez fights good, Castillo's needs it because he doesn't place his punches that good, so he has to smother Marquez. Been his personal fountain of youth, pro and con. Just like this fight. Katsitas. Crowd got excited about Katsitas. Ang laban ay naging kamangha-manghang digmaan. Si Katsidis ay umabante na parang tangke, determinado na tapusin ang kanyang sinimulan. Pero si Marquez, gamit ang matinding talino, ay unti-unting dinisarmahan siya. As quick as his accuracy. He's following him too. He's keeping Marquez, making Marquez very uncomfortable here. It's a great fight, but it's had a couple of great rounds in it. How does that happen? Maybe it's because he drinks. Brutal ang bawat palitan, nakatayo ang lahat, pero lagi pa ring mas malinaw, malakas, at eksakto ang Meksikano sa pagtama. Nasa panig ni Marquez ang karanasan at kalmado. Sa wakas, sa ikasyam na round, nabasag ang resistensya ng Australiano. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na kombinasyon, mga malilinis na kanan at isang uppercut na nagpayanig sa kanya, nagpa siya ang referee na itigil ang laban. Castillo's can't even see him. And Kitty Bella stops the fight. Great power. What a tribute to Marquez. Ang lalaki, na ilang minuto lang ang nakalipas ay tila hawak na ang panalo, ay natapos na talunan, napahiya, at walang sagot sa husay ng Mexicano. Si Juan Manuel Marquez ay bumalik mula sa bangin. Mula sa pagkakadapa sa sahig, muntik nang mawala ang lahat at bumangon gamit ang pinaka-epikong pagpapakita sa kanyang karera. Pinabagsak siya ni Katsidis at pinadala siya ni Marquez sa paaralan. Noong ika-7 ng Mayo, 2005, sa Mandalay Bay ng Las Vegas, 2 mandirigma ang pumasok sa ring na may parehong layunin. Ibigay ang kanilang kaluluwa sa isang hindi malilimutang laban. Diego Chico Corrales, matangkad, payat, na may napakalakas na suntok, kaharap si Jose Luis Castillo, ang Mexicanong parang gawa sa bakal, na may frontal at mapanirang estilo. Walang nag-asang makakita ng pinong teknika noong gabing iyon. Alam ng lahat na isang digmaan ang paparating at mula sa unang kampana, iyon nga ang kanilang naranasan. Pareho silang tumayo sa gitna ng ring at nagsimulang magpalitan ng suntok, na para bang gusto nilang wasakin ng isa't isa mula pa lang sa unang round. Throwing combinations on the inside. And a left hook up. Castillo gets good work done. That's what Castillo is hoping. Ang mga hook sa katawan ni Castillo ay umalingaw-ngaw na parang mga kanyon, habang si Corrales ay gumaganti ng mahahabang kanan at uppercut na yumanig sa ulo ng Mexicano. Meanwhile, Castillo again. The absence of the jab of Corrales is a real big surprise to me. And this a very tough fight would go around the eye. At least that. Walang umaatras, walang nag-iingat, bawat round ay parang karnehan, isang labanan ng pride, tibay at sakit. Umuusad ang laban sa isang hindi makataong bilis. At tuwing parang may lamang ang isa, agad namang gumaganti ng matindi ang kabila. Kitang-kita na sa kanilang mga mukha ang tinamong parusa. Si Corrales ay may mga hiwa at baka sa panga. Si Castillo naman ay may mga pasa at hirap na ang paghinga. Nakatayo ang mga manunood, alam nilang isa ito sa mga laban na bumubuo ng karera. At dumating na ang round 10, ang walang kamatayang kabanata. Pagod na si Corrales nang tamaan ng malakas na kaliwang hook at bumagsak sa lona. Lightweight title fight. Oh, what a left hook by Castillo. And he comes out. 4, 5. Bumangon siya ng hirap, iniluwa ang mouth guard para makadagdag ng ilang segundo at muling lumaban. Pagbalik ng aksyon, isa pang kaliwa ni Castillo ang muling nagpatumba sa kanya sa ikalawang beses. Castillo looking to finish it here. He goes down again. Takes the mouthpiece out. 4, 5, 6. I'm penalized, taking 1 point off. Parang tapos na ang lahat, hawak na ng Mexicano ang panalo, pero ang sumunod na nangyari ay isang himala sa mundo ng boxing. Imbes na sumuko, bumalik si Corrales na parang sinaniban. Galit ang mga mata habang pinakawalan ang mababagsik na kombinasyon. Tuwid na kanan, uppercut at mga hook sa katawan at mukha. Si Castillo, na kanina'y parang berdugo, ngayoy natitigatig na at tinatanggap ang mga suntok ng walang ganti. Corrales winning. Castillo's in.
Nagkagulo sa tuwa ang mga tao at pinatigil agad ni referee Tony Wicks ang laban sa wala pang 3 minuto. Mula sa bingit ng pagkatalo, nagawa ni Corrales ang isa sa pinaka-epikong pagbabalik sa kasaysayan. 2 beses siyang pinabagsak ni Castillo, ngunit siya pa rin ang nag-knockout dito sa parehong round. Noong ika-17 ng Marso, 1990 sa Hilton ng Las Vegas, naghaharap ang dalawang magkaibang estilo. Julio Cesar Chavez, walang talo at matatag na mandirigmang Meksikano, laban kay Meldrick Taylor, olimpikong kampeon at mabilis na teknikal na boksingero na halos imposibleng tapatan. Laban ito para sa superligero na titulo. Simula pa lang, malinaw na plano ni Taylor na pabagsakin si Chavez gamit ang bilis niya. Right hand lead. Damage for Chavez now. A solid left. Round matapos round, sunod-sunod na pinakawalan ng Amerikano ang walang katapusang mga suntok. Mga kombinasyon ng 3, 4, 5 na suntok na parang hindi kayang abutin. Parang tangke si Chavez pero tuloy-tuloy siyang tinatamaan. Samantalang si Taylor ay patuloy na nag-iipon ng puntos at kumpiyansa. Wants to me, Ray, so far. Chavez still boring in, coming straight forward against Taylor. So if you in that characterization, Chavez would. Pagdating sa mga huling round, mukhang malinaw na ang mga scorecard. Lamang si Taylor, nangingibabaw gamit ang bilis at eksaktong mga suntok. Pero hindi tumigil si Chavez sa pag-abante. Kahit duguan ng muka, patuloy siyang nagbigay ng presyon. Nagpapakawala siya ng mga hook sa katawan na unti-unting nagpapahina sa Amerikano. Throwing the jab from great. Say this as far as Taylor's concerned, because fatigue has definitely set in with both fighters. They've thrown a lot of punches. To have fought in the last 20 years. At dumating na ang makasaysayang sandali. Sa huling round, ilang segundo bago matapos, tinamaan ni Chavez si Taylor ng malakas na right hook at napabagsak siya sa lona. Nabaliw ang mga tao sa tuwa. Bumangon si Taylor at tinangkang kumbinsihin ng referee na kaya pa niya. Pero pinahinto ni Richard Steele ang laban 2 segundo bago matapos. Nanatiling walang talo ang Meksikano. Ang digmaan, na akala'y talo na, ay naging isa sa pinaka-epikong pagbabalik sa kasaysayan ng boxing. Namayani si Taylor buong gabi, pero si Chavez ang nagwagi sa tanging mahalagang segundo noong Pebrero. 25, 1975. Sa Londres, nasaksihan ang isa sa pinakamabangis na laban sa kasaysayan ng boxing. Ipinagtatanggol ni Nigel Benn, ang Dark Destroyer, ang kanyang super middleweight title laban sa Amerikanong si Gerald McClellan, isang kilalang puncher at tagawasak. 29 na panalo, 27 via knockout, kadalasan sa unang round. Para sa marami, walang laban si Ben at tila nakumpirma ito mula pa lang sa unang round. Lumabas si McClellan na parang mamamatay tao at isang malakas na suntok ang nagpalipad kay Ben sa labas ng ring. Oo, literal siyang nahulog sa pagitan ng lubid. Halos hindi siya umabot bago magsampu. Tumahimik ang lahat. Parang matatapos na ang laban bago pa magsimula. Pero si Ben, na may pusong mandirigma, ay bumalik handang mamatay sa sariling bayan. Ang sumunod ay isang walang humpay na digmaan. Si McClellan ay nagpaparusa gamit ang kanyang malakas na kanang kamao. At si Ben naman ay sumasagot ng mababangis na hook na nagpapayanig sa buong estadyum. Round matapos round, tinitiis ng Briton ang matinding bugbog, natitigatig, parang babagsak na. Pero palaging bumabalik sa pag-atake na may hindi maipaliwanag na bangis. Naging karnekerohan ang laban. Si McClellan ang may malinaw na suntok. Pero si Ben, pinalakas ng mga manonood at pride, ay ayaw sumuko. Sa ika-8 at ika-9 na round, nahanap ng Briton ang kanyang ritmo.
Kombinasyon sa katawan, uppercut sa baba. Mga suntukan kung saan unang nagmukhang tao si McClellan na dati di matalo. Sa ika-10 round, biglang umikot ang kwento. Nagpakawala si Beno ng malakas na kombinasyon kaya napatumba si McClellan. Bumangon ang Amerikano ngunit hindi na siya gaya ng dati. Sa round 11 muling pinabagsak ni Ben si Gerald sa matinding atake at hindi na siya nakatayo pa. Itinigil ng referee ang laban at sumabog sa sigawan ng estadyo. Mula sa halos knockout at pagkalabas ng ring sa unang round, nakabawi si Nigel Benn at tinalo ang kinatatakutang tao sa dibisyon sa isa sa pinaka-epiko at madugong panalo sa boxing. Pinalabas siya ni McClellan sa ring at pinaalis ni Ben sa trono noong Pebrero. 19,190 sa Tokyo, Japan, ipinagtatanggol ni Mike Tyson ang kanyang mga titulo. Hindi pa natatalo, may 37 panalo, 33 knockout, kinatatakutan at tinuturing na pinakamapanganib sa mundo. Kaharap niya si James Buster Douglas, isang hamon na may 4 na talo sa kanyang record at halos walang nakakakita ng tunay na tsansa para sa kanya. Malinaw na 42 sa isa ang pustahan kay Douglas. Nagsimula ang laban na hinahanap ni Tyson ang kanyang karaniwang estilo. Presyon, mga kanan at kaliwang hook, sumusugod na parang mandaragit. Pero gabing iyon, hindi handang maging biktima si Douglas. Mula sa simula, ginamit niya ang kanyang jab na parang latigo, pinanatili ang distansya at sa ikinagulat ng mundo, nagsimula siyang magpakawala ng mga kombinasyon na pumipigil sa pagsugod ng kampeon. Douglas, I don't think I've ever seen. In the first 2 rounds, Buster Douglas is point saying, be smart, work your way in. Another good right, but Tyson does most of the talking in Tyson's corner and he leans forward to whisper. Round matapos round, lalong lumalaki ang sorpresa. Hindi lang tinitiis ni Douglas, siya pa ang nananalo. Hindi makapaniwala ang mga manonood na Hapones sa kanilang nakikita. Si Tyson, sa unang pagkakataon, ay mukhang tao. And that is from the right. No head movement. Tyson. With the left uppercut. Rounds demonstrated the huge disparity in. Gayunpaman, sa ika-8 round dumating ang critical na sandali. Nagpakawala si Tyson ng isang matinding uppercut na nagpabagsak kay Douglas sa lona. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. Akala ng lahat iyon na ang katapusan, na muling ipapakita ng walang talong kampeyon ang lakas niya. Gayunpaman, tumayo si Douglas ng kalmado at bumalik na mas malakas imbes na sumuko. Sa round siyam, pinahirapan niya si Tyson sa sunod-sunod na kombinasyon, uppercut at kanan. Now, if I was Douglas until that knockdown, the left eye of Mike Tyson's nearly. Without the ropes, Mike would have gone down. Plenty of time left in the round. At sa ika-10 round, dumating ang kasaysayan. Isang uppercut ni Douglas, kasunod ng matinding hook at kanan, ang nagpabagsak kay Tyson sa lona. An uppercut by Douglas and down goes Tyson. Sinubukan tumayo ng kampeyon pero hindi niya makita ang mouthguard niya, natitigatig siya at hindi agad nakatayo. Ang hindi matalo ay bumagsak na. Si James Buster Douglas, na walang naniwalang kaya niya, ay gumawa ng pinaka-nakagugulat na comeback sa boxing, pinatalsik ang hari. Minsang pinabagsak ni Tyson siya, pero si Douglas ang nagpatumba sa kanya sa pedestal. Noong Hunyo 2019 sa Madison Square Garden, New York, unang lumaban sa Amerika si Anthony Joshua. Walang talong kampeyon, kahangahangang katawan, at paboritong manalo. Sa harap niya, si Andy Ruiz Jr., isang Mexicano na tinanggap ang laban na may 5 linggong abiso lang. Marami ang humamak sa kanya dahil sa sobrang timbang at hindi mukhang elite na atleta. Kadalasan wala siyang tsansa. Sí, lo está con el frente, está atacando. Eso es lo que él necesita. Ya vimos que está buscando precisión. At sa ika-3 round, parang ayon sa plano ang lahat. Nagpakawala si Joshua ng isang malakas na kanan at napabagsak si Ruiz sa lona. Ahora bien Joshua, pero se lo quita también bien. ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue Andy Ruiz! Ngumiti ang Briton, kumpiyansang matatapos agad ang laban, ngunit ang sumunod ay nagbago sa kasaysayan ng modernong boxing. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Ruiz na parang walang nangyari at gumanti ng matinding kombinasyon sa parehong round. Puede estar en pie Andy Ruiz.
Puso mala Joshua ahora. Cambió y puso mala Joshua. Claro que Unang beses bumagsak sa lona si Joshua sa kanyang karera. Nabaliw ang Madison Square Garden. Nasugatan ng higante. Mula noon, kinuha na ng Meksikano ang kontrol. Sinusubukan ni Joshua magdistansya, pero mabilis nilalapit ni Ruiz ang agwat at nagpapakawala ng eksaktong kombinasyon sa muka at katawan. qué piernas tan tambaleantes tiene. ¡Ah, caray! Lo Sigue lleva a la mal esquina, Joshua, lo está sigue mal conectando. Joshua. Lo puso Sigue mal, mal se va a Joshua. caer, se va a caer. Lo va a tirar. Lo va a tirar. No lo salva la campana. Sa ikapitong round, tuluyang naganap ang sorpresa. 2 beses pang pinabagsak ni Ruiz si Joshua at pinatigil ng referee ang laban. ¡Oh, lo va a tomar! Lo tiene ahí. Si usa el upper, claro que sí. Eso es que no está encontrando. Ruiz nuevamente mano rápida. Lo lleva. Ang gabing inaasahang tagumpay ng Briton ay naging koronasyon ni Andy Ruiz, ang unang Meksikanong heavyweight world champion. Isang makasaysayang pagbabalik na nagpapatunay na sa boxing, walang kasiguraduhan at hindi batayan ng kadakilaan ang itsura ng mandirigma. Isang beses pinabagsak ni Joshua si Ruiz, pero 4 na beses naman siyang pinabagsak ni Ruiz noong Nobyembre 5. 1,974. Sa Las Vegas, pinapanood ng mundo ang isang imposibleng misyon. Si George Foreman, 45 taong gulang, ay nakalaban ng undefeated na heavyweight champion na si Michael Motter. Ang pagkakaiba sa edad, bilis at enerhiya ay napakalaki. Isang veterano na akala ng marami ay tapos na, laban sa batang kampeon sa rurok ng husay. Sa unang kampana, malinaw na si Motter ang dominante. Ang kaliwete ay tumatama ng jab at nagbilang hanggang 10. Si George Foreman, na may 45 taon, ay muling nakuha ang World Heavyweight Championship. Mula sa pagiging dehado sa lahat ng rounds, nanalo siya sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Isang pagbabalik na naging makasaysayang knockout at aral ng tiyaga, pananampalataya, at lakas. Nanalo si Motter sa lahat ng rounds, maliban sa pinakamahalaga. Noong Marso 23, 1976 sa Madison Square Garden, New York. Ipinagtatanggol ni Arturo Gatti ang International Boxing Federation Super Pluma title kontra Dominikano na si Wilson Rodriguez. Sikat ang Mexicanong Kanadyano sa matapang niyang estilo, ngunit gabing iyon, tila siya na ang mapapahamak sa digmaan. Sinimulan ni Rodriguez ng todo, palaging tumatama ang kanyang jab at kanang kamao sa mukha ni Gatti. May have to Rodriguez. Rodriguez. And if Rodriguez cut man, Joe Souza. Sa ikalawang round, isang perpektong suntok ang nagpabagsak sa kanya sa lona. Gotti goes down on a short left hook inside. Bumangon si Gatti pero nagpatuloy ang pambubugbog. Nagsimulang magsara ang kanang mata niya, duguan ang mukha, at kitang-kita ng mga tao ang tiyak na pagkatalo. Round matapos round, nangingibabaw si Rodriguez at papalapit na sa tagumpay. Hard right hand over the top. He's getting that left hook in there. Solid left hook. Now we run. Great right hand by Gotti. Pero si Arturo Gatti ay hindi ordinaryong boksingero. Halos nakapikit na siya pero patuloy na sumusugod, hinahanap ang suntukan, tinatanggap at sinusuklian ang bawat suntok ng may galit. Pulling it out from nowhere. Now he takes on a similar opponent. Sa ika-6 na round, nang inaasahang ititigil na ang laban, nagpakawala si Gatti ng kaliwang hook at kanang suntok sa panga, kaya bumagsak si Rodriguez sa lona. Sinubukan pang tumayo ng Dominikano, pero tapos na siya. Pinatigil ng referee ang laban at sumabog sa tuwa ang Madison Square Garden. Si Gatti, duguan at wasak ang katawan, ay bumangon mula sa wala at nagwagi ng di malilimutang knockout. Noong gabing iyon, nabuo ang alamat ng dugo ang mandirigma. Binulag ni Rodriguez si Gatti, ngunit napabagsak siya ni Gatti. Ika-21 ng Nobyembre, 1987 Las Vegas. Si Julio Cesar Chavez ay lumipat sa lightweight at hinarap si Edwin Chapo Rosario, ang kinatatakutang boksingero mula Puerto Rico. Bago ang laban, si Rosario ang itinuturing na paborito, eksplosibo,
at may kamaong parang dinamita. At marami ang nagsasabing hindi kakayanin ng batang Mexicano ang lakas niya. Sa simula pa lang, ibinuhos ni Rosario ang lakas niya. Yung mga kanan niya, yumanig kay Chavez, na tinatanggap lang ang suntok at tuloy pa rin sa pagsugod. The big question Marquez, of course, out Livingston, Bramble, Miami and the Circle, and use the long jabs. Okay, Rosario hasn't. It's very much a new. They don't even, when they call break, they step back just half a yard and then back straight. Round matapos round, tinanggap ng Mexicano ang mga suntok na kayang magpatumba ng kahit sino, pero hindi siya umatras kahit kailan. Samantala, unti-unti niyang pinahina ang Puerto Rican gamit ang mga hook sa katawan. Unti-unti niya itong pinapagod. Normally a close-up action suit for it. He's thinking defense now. There he's trying it again, but to the body. You'd think he was a full lightweight. He's obviously had to. Well, I don't think the traders are going to complain about this. These little left hooks, they won't open up a punch and close in like this. But, I mean, real pro stuff like this. Akala ng lahat, si Rosario ang magpapabagsak, pero kabaliktaran. Dinurog siya ni Chavez sa 11 rounds hanggang ipatigil ng referee ang laban. He's getting there, and it's also giving Chavez the toes of Rosario. And that seems to be his plan at the moment. They need to crowd. Yes, it looks like it's going to be all over, and it is. Compassionate. Isang matinding pagbawi ng tibay at bakal na determinasyon, kung saan ginawang pabor ng Mexicano ang laban at tila naging isang karnehan. Nangakong patutumbahin ni Rosario ito, pero siya ang napatumba dahil sa sunod-sunod na banat. Ika-28 ng Setyembre, 1979, Las Vegas. Ipinagtanggol ni Larry Holmes, heavyweight world champion, ang titulo laban kay Ernie Shavers, isa sa pinakamalalakas sumuntok sa kasaysayan. Pinangibabawan ni Holmes gamit ang jab at kontrol sa laban. Pero sa ikapitong round, dumating ang sakuna. Malakas na kanang suntok ni Shavers, parang kanyon, ang nagpabagsak kay Holmes sa lona. Parang tuliro, natigilan ng kampeyon habang pilit bumangon. Akala ng lahat, ilang segundo na lang at matatapos na ni Shavers ang laban. Si Holmes na may pusong kampeyon ay milagrosong nakaligtas at higit pa roon. Nabawi niya ang kontrol, muling namayani gamit ang kanyang jab, at sa huli ay pinarusahan si Shavers hanggang mapilitan ng referee na itigil ang laban sa ika-11 round. Kahanga-hangang pagbabalik kontra sa pinakamalakas sumuntok sa boxing. Pinabagsak siya ni Shavers at pinatulog naman siya ni Holmes habang nakatayo.